Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Ano ba ang topic natin for today? Ito po is very timely naman para sa lahat. I learned a lot from this, no? Don't chase people. Huwag natin habulin ang mga tao. Alam nyo guys, in one point of my life, sa buhay natin, may mga bagay talaga na parang tanga tayo, no? Going back sa mga panahon na yon, bakit we chase those things, those people na bumalik sa ating buhay na hindi naman pala very important kung sa ngayon napakahalaga guys to have a self-respect. Alam ko lahat ng tao ay dapat may self-respect para sa kanilang sarili. I will give you an example. Before I get settled down, I will not mention any names because for data privacy, and then tapos na po ito, no? May na-experience ako before I met my wife, no? I will not mention her name. I will not go in the details, no? May nakarelasyon ako, gumawa ng hindi maganda sa amin, no? Sa aming pagsasama. And then, nangaliwa. Because we spent around 4 years together. Tinanggap ko. Alam nyo kung anong nangyari? Galit na galit ang mga parents ko. Buhay pa sila, dalawa, ang mommy and daddy ko. Galit na galit sila. Napakatanga mo. Ginawan ka na ng kabulastugan. You are still chasing for that person, for that woman. Ako kasi mahal ko, and then mahaba na rin ang pinagsamahan namin, 4 years, no? Alam yung nangyari? She do it again. Gumawa pa rin ng kabulastugan. Kasi alam niya na mahal ko siya, no? So, nagdidemand ng ganito, na mga conditions. Maku, aba-aba. Siya nang gumawa ng hindi maganda. Siya pa nagdidemand. Ako naman, parang gago, sunod ng sunod, chasing sa kanyang mga demand. Later on, siguro nag-mature na rin ako sa aking kagaguhan at katangahan, nakagising na ako sa nightmare. I will no longer chase with her. Move on na lang sa buhay ko. Pero going back, no, for those one of the tragic moment of my life, na-realize ko na kung sobrang mahal mo ang isang bagay, tao man or ano, you can make decisions that makes you full. Minsan nga naalala ko, hindi ko pinagsisihan na mga gano'n na bagay, no? Pero naalala ko, it is a learning process. Natatawa na lang talaga ako sa pinagagawa ko sa sarili ko. And then na-realize ko talaga na ang success ng isang tao, depende pala sa mga tao na kasama mo. Kung gano'n ang mga kasama mo na very dishonest, nangangaliwa at gumagawa ng kablastugan, pati ikaw madadala ka talaga sa hindi magandang sitwasyon, pati ikaw na minamalas ka, no? So, what is the bottom line of that? Okay lang ba maging tanga? Hindi. Hindi talaga okay. The bottom line, kung makita mo talaga ang isang tao, kahit karelasyon mo, sobrang in love ka dyan, kung hindi naman maganda ang pinagagawa, do not chase them. Huwag mo silang habulin. Hayaan mo silang lumaya sa buhay mo. I know it's not easy. Masakit po yon kasi may emotional investment ka doon, no? Huwag mo nang isipin ang mga financial kasi naging kayo na rin eh. No? And then during that time na magkasama kami, feeling ko sobrang hirap ng buhay ko. Walang kapira-pira, walang stable job, wala ding negosyo. At saka parang lahat ng mga problema siguro sa mundo na-encounter ko. At saka, I make very wrong decisions actually. No? Hindi pa mature. At saka, parang nandoon lang ako. Parang, I'm not growing actually, no? During those times. Iwan ko sa inyo kung na-experience nyo yan. So, sa ngayon, kung may mga na gusto talaga silang lumaya sa buhay ko, let it be. Hayaan nyo na lang, no? Huwag mo na silang habulin. Bahala sila sa buhay nila. Kasi life is very short. Parang habulin mo sila, no? Focus, no? Na lang tayo sa ating potential, sa mga tao na nagbibigay ng value sa atin. At kung may extra tayo sa buhay, tumulong tayo sa ating kapwa-tao, no? Sa community.
Ano naman yun eh, kung tignan natin, lessons naman, no? To be learned, no? At saka ang dami ng tao sa mundo, billions tayo eh. You can find someone that truly cares for you, no? Or mga bagay, nawalan ka ng pera. Ako, siyempre masakit nawalan ka ng pera, pero makapaghanap ka pa rin ng pera eh. Magtrabaho ka o magnegosyo, you can still recover naman. Nasira ang sasakyan mo, paayos mo. Kung hindi na talaga maayos, mag-ipon ka, bili ka naman ng bago or second hand. Kasi ang problema kasi sa atin, ang ating emotion, kung hindi natin makontrol, hindi tayo nagmamature, yun din ang sumisira sa ating kaisipan, no? Hindi tayo makapag-move on. Sabi nga nila, time will heal everything. Yun lang po guys, sana po nag-enjoy din kayo sa story ko na share at aral na don't chase people, no? Kasi kung hindi ka talaga makapag-move on sa buhay mo, iba nga masakit ni nag-suicide, no? Sabi ko nga, ang suicide is a permanent solution to a temporary problem. Not unless sakit yun ha, na terminal ill like cancer o iba pa, no? Yun lang po. Kung may mga karanasan kayo, do not just leave in a message. Wag lang po magbigay ng mga pangalan at saka kung ano-ano pa na ma-identify sila kasi for data privacy at ayaw din natin silang ma-embarrass, no? Nobody's perfect in this world. Yun lang po, kung maglagay kayo dyan ng comment sa ating video. Nakakatawa, nakakainis, but it is part of life natin, no? So maraming salamat sa inyong pagsuporta, panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam!